Hello everyone and welcome back to our discussion about trigonometric identities. Para po dun sa mga hindi pa nakapanood ng part 1 natin, dito po sa baba sa ating description yung ating link. Sana po ay mapanood nyo po. Meron tayong 12 examples po doon para po sa pag-simplify ng mga trigonometric identities. So this time we will continue with some examples on how to simplify more trigonometric identities. But before that, we'll start first with the fundamental identities as a review. We have here the reciprocal identities. As you can see here, we have 3. Okay, and we have also 2 for the ratio, for tangent and cotangent. And for the Pythagorean identities, we have here 3. Sana po na-memorize nyo na ito kasi ito po yung mga kailangan nyo para ma-simplify po yung ating mga identities. Pero i-highlight ko lang po dito yung ating Pythagorean identity na sine squared theta plus cosine squared theta is equal to 1. This is also equal to sine squared theta is equal to 1 minus cosine theta. Pag nilipat po natin itong cosine sa kanan. So, pag nilipat naman po natin ang sine squared theta, okay, sine squared theta dun sa kanan, ang maiwan po dito sa kaliwa ay cosine squared theta. That is equal to 1 minus sine squared theta. So, sana po ay ma-memorize ito. So, bali 5 po ito lahat. 1, 2, 3, 4, 5. Kailangan po natin yan ma-memorize para masanay po tayo dun sa ating ma-encounter na mga identities mamaya. So, siguro po okay na yan. Magsimula na po tayo ng ating pangalawang set ng mga examples sa pag-simplify ng trigonometric identities. So, we'll start with number 1. The instruction here, it says multiply by the indicated fraction and simplify. So the instruction is we need to multiply first before we will simplify. So dito sa number 1, kailangan, ang instruction lang po ay multiply. So we need to multiply. So we'll have cosine theta multiplied by 1 minus sine theta. Okay? And the denominator, ganun din po ating gagawin. Multiply po natin yon. So we have 1 plus sine theta multiplied by 1 minus sine theta. Okay? So, wala namang mangyayari dyan sa numerator natin. Mariretain lang po yan. Cosine theta times 1 minus sine theta. Wala namang masisimplify dyan. However, dito sa baba, pwede natin itong gawin na since this is positive and this is negative, this is sum and difference of binomials. So, ang labas po niyan is 1 minus sine squared theta. Balikan po natin yung ating algebra. Okay? So, ang sagot po dyan is 1 minus sine squared theta. So, ano pong mayayari dito sa ating 1 minus sine squared theta? Naalala niyo po ba ito ang 1 minus sine squared theta dun sa identity? Ito po ang denominator na ito, na 1 minus sine squared theta is equivalent to cosine squared theta. Okay? So, in other words, pag itinuloy po natin ito, ang ating simplification dito, this will become cosine theta times 1 minus sine theta. Papalitan po natin ang denominator ng cosine squared theta dun po sa ating identity na na-review kanina. Okay? So this will become cosine theta times 1 minus sine theta over, dalawa pong cosine sa baba. So cosine theta times cosine theta. Makakancel po itong dalawang cosine. So, maiwan po ay 1 minus sine theta all over cosine theta. Yan po ating pinaka final answer sa number 1. Okay, so maraming process dito na nangyari sa problem number 1. So, ang tandaan nyo lang po dito, yung pinaka-importanting step po dito ay dito sa pangalawang stage ng ating solution na ang 1 minus sine squared theta is equal to cosine squared theta. So, nag-factor tayo, nag-cancel para ma-simplify po papunta dito sa ating final answer. So, sana po nakuha niyo ito ang number 1. Here in number 2, the instruction is multiply by the indicated fraction and simplify. So, I think pareho din po yung process dito sa number 1. I-multiply po natin bago natin i-simplify. So, sine theta times 1 plus cosine theta all over. Ano po napansin nyo dito sa denominator? This is pareho sila, no? Maliban lang sa
kanilang sign. So, this is difference and sum. So, pag difference po yan and sum, ibig sabihin, yan po ay 1 minus cosine squared theta. Paano tatawa ko yung paano nangyari yan? Ilagay ko lang po dito sa gilid. Kung naalala nyo po sa algebra, ibig sabihin pag 1 minus a times 1 plus a, ano mangyayari? Diba, no? Anong mangyayari dyan? So, pag naggamit tayo ng FOIL dito, 1 times 1 equals 1. 1 times a equals a. And negative a times 1 is negative a. And negative a times positive a is negative what? Negative a squared. So, makakancel po ito. Ang maiwan ay 1 minus a squared. So, ang pattern po na ito, yan po ang ginawa natin dito, na kapag minus ito at saka plus dito, ang maiwan po ay 1 minus cosine squared theta. Yan po ang reason doon. Hindi po nag-magic dyan. Ayan po yung ating reason dyan. Okay. And this 1 minus cosine squared theta, ano po yan sa ating identity? Kung nalala po yun sa ating identity, ito po ang kabuuan ng 1 minus cosine squared theta. Ito po ay equivalent sa equivalent sa sine squared theta. So in other words, pag kinontinue natin itong ating solution dito sa baba, this will become sine theta times 1 minus 1 plus cosine theta. Okay? Ang denominator po ay equal siya sa sine squared theta. So pag finactor natin yon, dalawa po yun. Ano yun? Sine theta and sine theta. And then, magkakaroon tayo ng cancellation. So, ang maiwan dito is 1 plus cosine theta over sine theta. So, mahalaga po dito na dapat memorize po natin yung ating identity. Ito, Pythagorean identity po ito. Tandaan nyo ito. Okay? Yan po yung sikreto dyan. Critical step sa problem number 2. Sana po nakuha nyo yan. Move on tayo sa number 3. Here in number 3, the instruction is different from problem number 1 and number 2. Sabi dito, write in factored form as an algebraic expression. So, ang sagot natin ay dapat ay naka-factored form. Ibig sabihin, ifa-factoring po natin ito. Ang ating problem po dito. So, kailangan po nating mag-let dito. So, we will let A equal to, ano po yung common dito sa expression natin? Dito po ay, may sin squared x dito at saka may sin x din. So, ang ating A dito ay, we'll let A equal to sin x. So, ang lahat ng sin x ay palitan natin ng A. Ang mayayari po dito ay magiging A squared plus 2A plus 1. Okay? And we will factor this. Ano po ang factoring nito? This will become dalawang A. Middle term po natin ay 2. Ang last term po natin ay 1. So, anong factors ng 1? Siyempre, 1 and 1 lang yon. Pareho naman pong positive. So, yan po ating sagot. So, ibig sabihin, pag substitute natin ulit, kasi ang A natin ay sin x, so papalitan natin ang A ng sin x. So, this will become sin x plus 1 times sin x plus 1. Or, pwede rin po ito na sin x plus 1 squared. The same thing lang po yun. Sin x plus 1 times sin x plus 1. Sin x plus 1 squared. Pareho lang. So, yan po ang sagot natin sa number 3. Okay? That's easy. Let's move on to number 4. Here, number 4, same instruction. Ipa-factor po natin ito ang number 4. So, ano sa palagay nyo ang ilalet natin dito? Okay? So, may cosine dito sa middle term at saka may cosine sa last term. So, obviously, ang ilalet po natin ay cosine. So, let A equal to cosine x. Okay, so kung cosine x yun, this will become 1 minus what? 2A plus A squared. Okay? What are the factors of this trinomial? The factors of this trinomials ay A squared yan. So, dalawa po ang ating A. Middle term po natin ay negative 2. So, wala naman pong ibang factors ang 1, kundi 1 and 1. Mamili lang tayo kung anong ating ilalagay dito. So, ang tama po ay dalawang negative. Okay? And after that, ibabalik po natin ang original na value ng A, which is cosine x. So, this will become 1 minus cosine x times 1 minus
cosine x. Okay? Or, pwede natin isulat ito ng 1 minus cosine x squared. So, that's the answer in number 4. Here in number 5, sabi dito, ganun pa rin instruction, ipa-factor po natin ito at saka, ipa-factor natin ang expression po na ito sa number 5. So, ano po yung pwede natin gawin dito sa number 5? Okay. Nakikita nyo po ba dito ang last term? Yan. Ano po yung ating last term dito sa number 5? Ang last term po dito ay, ito, tangent squared x. Yan. Sa ating identity, equal po ito ang tangent squared x sa ano? Okay? Ang tangent squared x ay equivalent ito sa secant squared x minus 1. Balikan nyo po yung ating identity. Ibig sabihin itong last portion dito ng ating expression, pwede natin siyang isulat ng secant squared x minus 1. So, i-simplify na po natin ito. Paano itong simplification natin? So, this will become secant squared x minus secant x plus, ito na, itong ating papalit sa tangent squared x. Ano yun? Secant squared x minus 1. Okay? Sige. So, meron po ba dyan mga like terms? Ito, secant squared x parehong positive. So, magiging ano yun? Dalawa na sila. So, pag tinalawa natin yon, that will become 2 secant squared x minus secant x minus 1. Okay? And after that, dito po yung time na magle-let tayo. Magle-let tayo ulit. Ano ating ile-let? Ile-let po natin ang a na equal sa secant x. So, if a is secant x, ito may secant dito, may secant din dito. So, pag tinot po natin siya in terms of x, this will become 2a, okay, squared minus a minus 1. Yan na po yung ating expression in terms of a. So, i-factor po natin ito. Ano pa ang factor niyan? So, 2a sa kabila, a sa kabila. Anong factors ng 1? Pareho naman po yan na 1. Okay? So, ang magiging factors po natin ay, Sige. 2a, dapat po ay, dito ang negative, dito ang positive. Why? Kasi pag 2a times negative 1, ang sagot po ay negative 2a. Ito naman po ay positive. Pag subtract po natin, ang maiwan ay negative. So, after that, papalitan po natin ulit ito ang a ng ating nilet kanina na ang a ay secant x. So, this will become what? It will become 2 secant x plus 1, yan po yung unang factor natin, times secant x minus 1. Okay, yan na po yung ating factored form. So, this is the answer for number 5. Okay? Sana po ay nakuha niyo yan. Medyo mahaba-haba po yung ating process. Balikan nyo lang po. I-pause po ninyo ang ating video at balikan nyo po ang process para hindi po natin makalimutan. Dahil yan po ang number 5. Dito po sa number 6, ang sabi dito ay the same instruction pa rin. Write in factored form this expression. So ano pong nakita nyo dito na pwede natin gawin? Kasi ang first term po ay cosine x. Then ang second term naman po ay sine squared x. So ito po ang pag nakita yung sine squared x, itong expression po na ito na minumultiply sa 2, equivalent po yan sa it is equivalent to 1 minus cosine squared x. Ibig sabihin, pwede natin itong i-rewrite ang middle term ng cosine squared x para pare-pareho pong cosine lahat ang nandito at pwede natin ma-applyan ng factoring. Okay? So, kung naging 1 minus cosine squared x yun, this will become cosine x minus 2 times 1 minus cosine squared x. Tapos yung naiwan dito na plus 1. Okay. So, yan po yung ating magiging expression. And after that, magkagamit po tayo dito ng tinatawag na distributive property. Yan. DPMA. Distributive property of multiplication over addition. Yan po yung tawag nila sa high school. Okay. So, this will become cosine x minus negative 2 times 1, that is negative 2,
negative 2 times negative cosine squared, that is positive 2 cosine squared x. Okay, then yung remaining dito na plus 1. So, i-rearrange po natin ito. Usually, sa algebra, una po yung may exponent na 2. So, this will become, unahin ko po itong term na ito na isulat sa unahan. So, that will become 2 cosine squared x followed by ito, cosine x. Then, i-combine ko po itong negative 2 at saka positive 1. At ang remaining po ay negative 1. Okay. So, as of this time, magkakaroon po tayo ng another let expression. So, mag-let na po tayo. Let a, for example, is equal to cosine x. So, lahat ng cosine dito, cosine x, ipapalitan natin ng a. So, kung pinalitan natin yon, that will become what? So, that's 2a squared plus a minus 1. And then, ipa-factor natin ito. So, ano ba yung factors ng expression na ito? So, obviously, 2a at saka a. Ang middle term po natin ay positive. So, saan po natin ilalagay yung plus? Dito ang plus at saka dito ang minus. So, that will become 2a minus 1 and a plus 1. So, hindi na tatapos dyan. Isa-substitute pa po natin ulit ito ang value ng a na cosine x dito sa lahat ng a. So, that will become 2 times cosine x, okay, minus 1. Kukulungin ko lang po ang cosine. Alright, and another factor is cosine x plus 1. So far, so good. Ito po yung ating sagot dito sa number 6. Medyo mahaba ha. Balikan nyo po yung process. Huwag po tayo masyado mag-focus sa sagot. Ang mahalaga po dito ay alam natin yung pinanggalingan ng tamang sagot. Yan po yung ating number 6. Here, number 7, same as the instruction before. Isulat po natin ito in factored form. Good po din sa number 7, lahat po ng expression dito, lahat po ng terms, ang involved lang po ay tangent. Okay? So, kung titingnan nyo po ito ang sa taas, ang numerator, ito, ang numerator po dito, tangent squared x minus 1. Kamukha po nito, kamukha lang ha, kamukha po nito ang a squared minus 1. So, paano po natin ito fina-factor ang a squared minus 1? Tignan niyo po. Ito ay equal sa a plus 1, a minus 1. Diba? Technique daw. So, ibig sabihin, itong first term dito, mayroong pagitan dito na minus sign. So, ano ating gagawin dyan? Yun ang ating gagawin. So, ibig sabihin, ito, ang expression na to ay magiging equal sa, ano? Oh, yan. Tangent, what? Tangent x plus 1 and tangent x minus 1. Yan po yung ating numerator. Then, ang denominator magiging 1 plus tangent x, which is obviously, ito po ang 1 plus tan x saka tan x plus 1 ay pareho po itong makakancel. So, ang may iwan na lang po ay tangent x minus 1. Okay. So, I think that's the answer. Di ba? Kasi after factoring, may na-cancel eh. Kaya yan po ang ating final answer. Yan po yung simplification ng number 7. Okay, so, good tayo sa number 7. Yan po yung sagot dyan. Number 8. Okay, in number 8, we have here sine squared x over 1 minus cosine x. So, kailangan po ay isang technique dito, klasa. Kailangan po dito, makikita nyo lang po dapat ay pareho po yung ating function. However, sa numerator po meron tayong sine, sa denominator naman po ay cosine. Pero, ito ang sine squared x, alam po natin yan, sa identity na equivalent po ito sa ano? Equivalent yan siya sa 1 minus cosine squared x, ang expression na yan. So, ibig sabihin, pwede natin itong i-rewrite ang numerator na 1 minus cosine squared x over 1 plus cosine x. Okay? And then, kung gusto nyo pong mag-let tayo, kasi doon po tayo nasanay, sige mag-let tayo. Pero pwede namang hindi tayo mag-let, pero mag-let muna tayo.
Sige. So, ano po natin? Ilalet po natin dito na ang A ay equal sa cosine x. So, kung cosine x ang A, ano mangyayari dito? Mangyayari dito ay, green na natin gagamitin dito. 1 minus A squared over 1 plus A. So, ano pa yung factors ng numerator natin? Difference of binomials. So, this is, nandito ang A, nandito rin yung A. Minus po yan. So, ibig sabihin ay 1 at saka 1 plus at saka minus. Okay? So, opposite po yung ating symbol dito. Taalala nyo yung algebra, huwag nyo kalimutan yan. Magagamit nyo yan dito, yung mga factoring natin last semester. So, makakancel po ito. Anong maiwan? Ang maiwan ay 1 minus A. Okay? Pero, hindi pa po ito nagtatapos dyan. Ang pinakasagot po natin ay ibabalik po natin ulit ang value ng A na cosine x. So, ang sagot ay 1 minus cosine x. Okay? That's the final answer in number 8. Sana po nakuha niya yan. Okay, proceed po tayo sa number 9. Okay, number 9, i-factor din po natin ito. Good at pareho pong cosine ang nasa numerator at saka sa denominator. However, sa numerator po ay kailangan nating magkaroon ng factoring. So, again, ang nasa taas po ay kamukha po ito ng difference ng binomial. Ano pong kamukha nito? Kamukha po yan sa algebra ng 1 minus A squared. So, paano po natin ito fina-factor ang mga ganitong sitwasyon? Difference. So, sulat ang A, sulat ang 1, at saka opposite ang symbol. Okay? Yan po yan. So, it means, ano po ang mayayari dito sa ating expression? This will become 1 plus cosine x, okay, times 1 minus cosine x. So, ang pattern po na ito ay kagaya po nito. Okay. So, sa baba, 1 plus cosine x. Obviously, makaka-cancel po yan. So, ano pong natira? Ang natira po ay 1 minus cosine x, in which this is the final answer for number 9. Alright? So, sana po nakuha niyo itong number 9. Number 10. The last item in this video. So, sana po ay nandyan pa kayo. Kapag number 10 ito, last na po ito. Sundan niyo po ito number 10. Factoring pa rin tayo. So, ang nakikita niyo dyan na pwede natin gawin. Magle-let tayo. Sige, magle-let na lang tayo para mabilis. So, ano pong let natin? Let A equals, pareho pong isang function lang dyan. So, sin x po yan. Okay, diretsuhan po yan. Sin x. So, pag sin x yan, this will become 2a squared, okay, plus 3a plus 1. Ano ba yung factors ng trinomial na ito? So, obviously, 2a dito at saka a dito. Factors po ng 1, parehong 1 yan. Positive lahat, so pareho din po tayong positive. Okay? So, tapos na. Ano ba yung factored form? Maliban na lang sa pag-substitute ng value ng a na equal sa sin x. So, this will become 2 sin x plus 1 times sin x plus 1. Okay? Yan na po ang ating sagot sa number 10. So, I hope you learned something for today about the second part of our video in simplifying trigonometric identities. So, may natutunan kayo at saka huwag niyo pong kalimutan ang topics na ito kasi pagdating po sa higher mathematics, babalikan niyo naman po ito ulit at gagamitin niyo po ito, especially sa application part. So, thank you very much for watching and see you on the next video.